Magandang araw mga boss. Ang problema nitong sasakyan is pag in-start mo siya, yung idle niya hindi siya stable. Minsan aangat, tapos minsan pipirme hanggang sa babagsak na siya, tapos mapapansin nyo maya maya na is mamamatay na itong makina niya. Bigla siyang nag-off. Ayan. I-start ko ulit mga boss para makita natin kung ano talaga yung ano niya. Ayan, tingnan nyo, halos ganun pa rin siya. Yung mirror niya aangat bigla tapos hanggang sa babagsak tapos mamamatay. Ito kasi mga boss, ilang buwan pa lang daw itong nabibili ng may-ari. Actually nung nakuha niya is okay naman daw, maganda nga yung mirror medyo mababa lang daw pero di nagtagal, eto na nangyari na yung hindi niya inaasahan na bigla na lang bumabagsak yung minor hanggang sa mamamatay na yung makina. Syempre una kong ginawa dito, nag-tune up muna ako. Dahil luma na rin yung spark plug niya, pinalitan ko. Tapos itong ignition coil, chinek ko isa-isa. At dahil okay naman siya, dito naman ako ngayon pupunta sa throttle body niya. Sa map sensor, sa air filter. Ayan naman yung pangalawang option ko na gagawin. Siyempre kakalasin ko dyan tong inlet hose. Tapos itong cover ng air filter. At tanggalin ko yan mga boss, pati yung air filter. Yung air filter, papalitan ko na yan. May clamp dito sa inlet hose, luwagan mo yan para mabunot mo itong cover ng air filter mo. Tapos yung socket wire ng map sensor mo, i-press mo lang yun tapos hilahin mo. Ginamit ko lang pantulak yung screw mga boss. At meron pang isang clamp, luwagan mo pa para maihiwalay mo itong inlet hose tsaka itong cover ng air filter mo. Ayan yung ginagawa ko. Ayan, pag napaghiwalay mo na yan, pwede mo nang tanggalin itong cover ng air filter mo. Tapos ito namang inlet hose mo, itabi mo lang siya para hindi siya makasagabal pag tinanggal mo itong throttle body. Unahin mong tanggalin itong dalawang nut dito sa bracket ng upper hose ng radiator mo. Pag natanggal mo na yan, itaas mo lang siya para mailihis mo. Tapos bunutin mo itong socket wire dito sa throttle body mo. Alalay lang sa paghugot mga boss, ayan. Tsaka mo isunod na tanggalin itong dalawang coolant hose mo. Gagamit siya dyan plier kasi meron niyang clamp para matanggal mo sa pagkakaipit itong hose. Pag nailihis mo na itong dalawang clamp dito sa coolant hose, pwede mo nang bunutin itong dalawang coolant hose dito sa throttle body. Para hindi ka mahirapan, gamitin mo pantulak dyan yung flat screw. Pag okay na, gamit ko ulit ng number 10 na socket wrench, tanggalin mo na itong bolt dito sa throttle body. At dito naman sa bracket ng upper radiator hose mo, meron yung dalawang bolt. Alisin mo yan para mabunot mo itong bracket nya. Kasi sa ilalim yan, meron yung dalawang nut. Ayan yung tinatanggal ko. Natatabunan kasi yan ng bracket kaya tinanggal natin yun. Tapos meron pa yung isang nut dito sa baba. Ayan yung tinanggal ko. Ayan yung tinatanggal ko yan. Ayan isa pa rin nut yan. At pag natanggal mo na, pwede mo nang bunutin itong throttle body mga boss. O diba? Ilang tornilyo lang naman yun. O tinan nyo, grabe sa dumi. Kaya yan ang pinagmumulan possible ng pagbagsak ng minor. Sa paglinis naman mga boss ng throttle body, ang style nyo dyan, maganda kayo ng toothbrush. Kahit yung lumang toothbrush na, ngayon, babrasin nyo muna siya. Yan, para yung mga tumigas dyan, mga boss, after nyo mabasa ng pang-spray nyo, malambot ko siyang matatanggal. Diba? O, tsaka nyo ngayon sprayan. Paalala mga boss, yung plate ng throttle, huwag nyo itutulak, huwag nyo gagalawin. Ayun ang ibig kong sabihin. Tapos, pwede nyo uling brasin dito sa kabilang side ng throttle body nyo. Ayan, tsaka nyo ngayon siya, spray siya ulit. Ganun lang gagawin nyo. Hanggang sa maging malinis na yan. O, tignan nyo ngayon dahil okay na siya. O, diba? Ang linis naman Tsaga-tsaga lang yan mga boss, lilinis din yan. Siyempre, bago nyo naman ibalik itong throttle body nyo, linisan nyo muna itong gasket nya para naman mas maganda at presentable. Tapos kung meron ka pa natitirang throttle body cleaner, basahin mo yung basahan mo, tsaka mo ipuna sa loob dito sa intake manifold mo. O pag okay na, ibalik mo na itong gasket nya. Ayusin mo lang yung pagkakalapat ng gasket mga boss kasi mahalaga yan para dito sa throttle body nya para wala siyang singaw. Pag nailapat mo na itong throttle body, ilagay mo muna itong isang bolt nya. Tapos pwede mo nang ilagay itong dalawang coolant hose mo. Ayusin mo lang yung pagkakalagay mo ng mga hose. Mahirap kasi baka magkaroon ng leak yan. Tapos gumamit ka ng plier para sa dalawang clamp. I-close up ko para makita nyo yung dalawang hose. Ayan sila mga boso. Ayan, may clamp yan na dalawa. At pag okay na, ilagay mo na itong tatlong nut pa na natitira dito sa throttle body mo. Gagamit ka ulit dyan ng number 10 na socket wrench. I-balance mo yung pagkakahigpit ng mga nut mga boss tsaka sa bolt. Para pag pinaandar mo yung makina mo, syempre pino yung minor niya, wala siyang singaw. Kasi nasa paggawa mo rin yan para gumanda yung andar nitong makina mo Tapos pwede mo nang ilagay itong bracket ng ano mo,
upper radiator hose mo, meron yan dalawang nut mga boss na number 10. Diyan din yan naka-bracket sa throttle body mo. Ayusin mo lang yung pagkakahigpit niyan para hindi gagalaw-galaw itong upper radiator hose mo. Tsaka mo ngayon, isunod na ilagay itong socket wire dito sa throttle body. Pag okay na, i-final mo na higpitan lahat ng mga bolt and nut dito sa throttle body mo. Lahat naman yan, puro number 10 lang ang size ng bolt and nut niya. Kaya huwag kang mag-alala dahil hindi ka gagamit ng maraming tools dito sa pagtanggal mo ng throttle body mo. At bago mo ilagay yung bagong air filter, punasan mo muna itong housing ng air filter mo para mas maganda. At dapat maayos yung pagkakalapat ng air filter. Tsaka mo isunod itong inlet hose niya dito sa throttle body. Tapos isunod mo na itong cover dito sa air filter. Yan. Isentro mo lang siya ng maayos, tsaka mo ilapat ng maigi itong air filter, tsaka mo ilagay na yung dalawang clip niya. Hindi ko muna lilinisan itong map sensor niya para ma-pinpoint ko kung ano pinanggalingan ng sira, pero lilinisan ko rin yan. Tapos isunod nyo dyang higpitan itong dalawang clamp niya sa inlet hose. Kailangan mahigpit yan mga boss, wala dapat yan singaw. At dito naman tayo sa battery terminal niya na negative. Syempre tinanggal ko yan for security reason, para walang problema. At dahil okay na, pwede na natin paandar rin itong sasakyan para malaman na natin kung okay na ba siya o hindi pa. Kung napanood nyo naman yung simula nito mga boss, alam nyo naman kung ano problema nito, di ba? Pag in-start ko yan kanina, yung before ko ginawa, biglang aangat yung minor, tapos manginginig, tapos mamamatay yung makina. O ngayon, pag start ko, pag angat ng minor, dahan-dahan na ngayon siya bumababa at magiging normal na yung minor niyan. At nakita nyo naman, ang pinanggalingan lang ng problema niya is itong throttle body. Nilinis ko lang. Wala na akong ibang idinagdag na kung ano-ano pa para malagdagan lang yung sira. Ayun lang ang ginawa mga boss. At maraming salamat sa panood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Muli mga boss, maraming salamat. At balik tayo dito sa sasakyan. Kung makikita nyo, di ba, pinatay ko yung makina, tapos in-start ko siya ulit, nirevolution ko. Tinetesting ko kasi yan mga boss kung babalik pa yung dati niyang problema. So far sa ilang minuto na tinetesting ko itong makina, mas naging okay pa yung minor niya. Dati kasi ang minor nito nung kabibili ng may-ari, nung okay pa siya is 500. Tapos nagiging 400, 300 hanggang sa bumaksak na, hanggang sa namatay na. Tapos inilibing na. Joke lang yun. Ito nga katabi ko ngayon yung may-ari. Inoobserban namin yung makina. So far okay din siya mga boss. Muli maraming salamat sa panonood.